Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. Atenda sa 95.1 1FM. Oras ganap ng alas 12:39 ng tanghali. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Romy Luzares. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes at September 1, 2023. At narito na ang ating espesyal na balita ngayong tanghali. Kanina ay dumating sa lungsod ng Puerto Princesa ang Pangulo ng Bansa, si President Ferdinand Marcos Jr. At doon tayo magkakaroon ng special report sa pagbisita ng Pangulo ng Bansa dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan ang tema ng kanyang pagdating ay ang pagdideklara ng lalawigan ng Palawan bilang insurgency free. At ang mga detalye ng balita ay aabangin sa Balita Tanghali dito sa DYPR Balita Tanghali. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na! Mars, saya mo Ibang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan sa Palawan Express pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na! Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking naitutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. At narito po ang detalye ng ating mga balita ngayong tanghali.
Dumating nga sa lungsod ng Puerto Princesa dakong mga bandang alas 9:30 ng umaga kanina ang Pangulo ng Bansa, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa lungsod. Kung saan ang layunin ng pagtungo nito sa Puerto Princesa ay para siya mismo ang magdeklara ng lalawigan ng Palawan as insurgency free. Kung saan sa kanyang mensahe ay binanggit niya na ang lahat ng mga possible na pamamaraan para yung ating mga kababayan ay magbalik loob sa pamahalaan tulad ng ginagawa ng Task Force LCAC mula sa national hanggang sa probinsya at syudad, kung saan pinagtulong-tulungan umano ito ng pamahalaan para makapagbalik loob ang mga rebelde laban sa pamahalaan. Nakikita naman umano ayon pa sa presidente ng bansa na hindi lang dati ay hindi lang mga sundalo ang nakakaharap ng mga rebelde. Ngayon kasama na rin sa pagharap sa kanila ang gobyerno. Kung dati ay labanan sa pagitan ng sundalo at ng PNP ang nangyari, ngayon ay bumababa na ang gobyerno sa kinaruunan ng mga rebelde dahil dito ay nakuha ng ang loob ng sundalo at ng gobyerno ang mga rebelde at nagbalik loob ang mga ito sa pamahalaan, at bilang bahagi nito ay yung mga nakikita nating pagbabago ngayon at sooner ay maaring buong bansa ay maging insurgency free kapag mas lumalim pa ang ugnayan ng gobyerno patungo sa mga kinalalagyan ng rebeldeng NPA, lalo na't patuloy ang ibinibigay ng pamahalaan sa amnesty sa lahat ng magbabalik loob na New People's Army sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. kanina noong pagdating pa lamang ito at siya mismo ay ang nagdeklara as Palawan ay insurgency free, kung saan ginawa ang programa sa Asturias Hotel dito sa lungsod ng Puerto Princesa. The peace process in the Philippines, of course, the Palawan governor, Governor Victorino Dennis Socrates, and Puerto Princesa Mayor Lucilo Bayron, and my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, it brings me a great joy to be able to be with you to preside over the pronouncement of Palawan as an insurgency-free province and to lead the opening ceremony of this year's National Peace Consciousness Month. I cannot think of a better way to open the celebration, a commemoration of the National Peace Consciousness Month than to also at the same time be able to announce and to declare Palawan Island as insurgency free. I recognize, of course, the collaborative and inclusive efforts of the regional and provincial task force, LCAC, of the task force LCAC, Provincial Peace and Order Council, its partner agencies and the people of the province for the successful implementation of the whole of nation approach and local communist armed conflict. This has led to the achievement of this insurgency-free status for Palawan Island. The milestone that we celebrate today epitomizes the commitment that you have put to end the decades-long insurgency in the area through the provision of national reintegration programs for former rebels and promotion of the island's peace and security. At habang pinapakinggan natin ang mga paliwanag na ibinigay sa atin ng ating mga local government officials, si Governor Socrates and Mayor Bayron, ay nakita naman natin kung bakit naging matagumpay itong ating peace process, hindi lang dito sa Palawan, kung hindi sa iba't ibang panig na sa iba't ibang lugar sa bansa. And these are the certain elements. Kung nakita nito,
ay nagpapasalamat tayo sa mga na-involved dito ay napakarami ang pasasalamatan. At nandyan siguro ang sikreto kung bakit naging matagumpay ito. Dahil lahat ng buong lipunan ay kasama na ngayon sa peace process. Noong kung dati ay nakita natin ay ang naharap lamang ng mga rebelde ay sundalo at saka pulis. At kaya napakahirap na maabot ang pagkakaintindihan at maibalik sa ating lipunan ang mga naging rebelde. Ngayon, ito ay marami ng dinamdam na mga itinatawag na features that have helped us bring us to this day where we can commemorate the announcement or the declaration of areas in the Philippines as insurgency. Unang-una dyan ay yung tinatawag na natin na whole of nation approach. At hindi lamang ang sundalo ang kausap, hindi lamang pulis ang kaharap ng mga rebelde, kung hindi pati na lahat ng ahensya na ng pangalan ay kasama dyan sa pagdudulog, pagdadala ng serbisyo, ng infrastruktura na kinakailangan doon sa mga komunidad na yun. Kaya naman ay yan ang ipinaglalaban dahil alam naman natin ay mamumundok ang isang magiging rebelde dahil sa kanilang palagay, hindi sila tinutulungan ng kanilang pamahalaan, hindi sila tinutulungan ng kanilang mga opisyal, hindi sila, they are neglected and have lost hope in our in a peaceful life, in a peaceful society. And that is why they resort to violence and they resort to fighting in the different forms. So, that is the first thing that we need to attend. Kailangan maramdaman ng bawat Pilipino na nandito, hindi lamang ang pamahalaan, kung hindi pati na ang local communities, pati na ang local government, pati na ang mga pulis, pati na ang mga sundalo, pati na lahat ng bahagi ng ating lipunan ay nandiyan upang suportahan at pagandahin ang kanilang buhay. This principle of this concept all around the country. Kaya naman, nandiyan yung ating sekretary ng Ocado, nakakapangako na siya na sinasabi niya, insurgency free na, magiging insurgency free na ang Maloca at kalapit na. Ay masasabi natin yung mga natira pa, ay hindi ang trabaho natin. Dahan-dahan na bumabalik na ang mga dating lumalaban sa gobyerno ay bumabalik na sa ating lupunan kung paano magkaroon sila ang kanilang hanap buhay, alagaan nila ang kanilang mga pamilya, at bukod sa lahat na meron sila ng pag-asa para sa kinabukasan na ang kanilang buhay ay may pag-asa ng pagmanda, na ang kanilang buhay ay may maaari nilang mas maganda magiging buhay ng kanilang mga anak kaysa sa naging buhay nila. Nakakapangayo, kaya na ating mga pangarap, kaya na ating panlahan. Kaya dahil yan, nakita natin ang naging matagumpay ang ating peace efforts. Sinimulan natin na nakakatagal na. Ngayon pa lamang nakikita na talagang nagay pagbabago at gumaganda ang mga magiging pagkakataon, ang mga opportunities na dinadala natin sa ating mga kababayan dahil meron na nakamit na natin ang kapayapaan doon sa kanilang mga komunidad. Kaya muli, salamatan natin lahat ng kasama dito sa peace process na ating pinagdidiriwan ngayong araw. Balita Uno with DYPR. Yan po ang naging pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. kanina sa pagdating niya sa lungsod ng Puerto Princesa para sa declaration ng lalawigan ng Palawan na bilang insurgency free. At bahagi ng kanyang pagbisita, ito lamang yung kanyang ipinunta dito sa lalawigan ng Palawan para dyan na kasamang ideklara. Siya mismo ang magdideklara
as insurgency free ang lalawigan ng Palawan. Ang iba pang detalye ng kaganapan mamaya, particular na doon sa usapin ng West Philippine Sea at sa usapin ng bigas na problema at nagtataasan niya sa pagbabalik ng DYPR Balita sa Tanghali. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases, samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Huwebes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Balita 1 with DYPR. Sa pagpapatuloy ng ating balita sa tanghali, kanina sa pagdating ng Pangulo ng Bansa ay hindi naman ganoon kahigpit seguridad sa kabuuan nito. Bagamat andun pa rin yung pagtiyak na ligtas yung lugar na pagdadausan ng deklarasyon at ng pupuntahan ng Pangulo ng Bansa. Pero mula sa Junction 1 kanina sa bahagi ng Adventist Hospital ay ikisinara ito ng Presidential Security Group hanggang doon sa kanto ng Socrates Road sa may bahagi ng Tinigiban. Alas 6 ng umaga nang ito ay simulang i-lockdown sa mga sasakyan at walang na maaring makadaan na kahit sino. Yung mga pupunta sa event kaninang umaga sa Asturias Hotel ay nagnakad na lamang dahil no parking zone at walang mga sasakyang nakakadaan sa lugar hanggang sa matapos ang programa. Pagkatapos ng deklarasyon ng pagiging insurgency free ng lalawigan ng Palawan at sa mga mensahe mula kay Governor Dennis Socrates
at kay Mayor Lucero Bayron at sa mga secretaries na naandoon ay ang mensahe ni Pangulong Marcos. At pagkatapos noon, sobrang iksi lang ng programa ng isagawa ito ay humarap sa isang press conference ang Pangulo ng Bansa, kung saan itanong dito kung ano yung mga ginagawa o gagawing hakbang, measures ng national government para sa pagpapanatili ng insurgency free sa lalawigan ng Palawan. Na kasama na dito yung tanong sa West Philippine Sea kung ano ang plano ng Pangulo ng Bansa, kung saan sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang panindigan ng bansa na walang ibibigay na kahit na anumang maliit na pag-aari ng sakop ng West Philippine Sea ng bansang Pilipinas. At kung yung dapat na aksyonan, kung dati ay 9 dust line lang yung sinasabi ng China, ngayon ay may 10 dust line na dapat na aksyonan ng national government at gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat daw na maaksyonan ito bago pa mas lumala ang pangyayari. Kasama sa binanggit nito ang paglalagay ng ceiling price ng bigas kung saan may ibababa na umanong memorandum dito sa kaugnay ng 40 pesos ceiling price ng bigas. Dito pakinggan natin ang bahagi ng press conference kanina na ni President Ferdinand Marcos Jr. That again is very big help to the Philippines in continuing to defend our maritime borders. Thank you for that. Hi, Mr. President. Magandang umaga po. My question is about the price ceiling of rice. How would you make sure or ensure the implementation of the price ceiling EO of rice? We have put together a structure for the continuing monitoring. This will include essentially the lead agencies on this are the DILG, with DA, DTI, DOJ as well. More or less those are the agencies that will be, because all of those agencies already have regular inspections when it comes to other issues. So they will now apply the price ceilings that I have ordered in the EO that I signed yesterday, so that to make sure the prices stay within the limits that we have prescribed. Now, the real problem is in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. That's why maybe we will be focusing our efforts in Metro Manila. But I think if it comes to that, I would encourage anyone who finds that someone or retailer is selling above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA, sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin tiyakin na hindi lalampas po sa ating presyo na linagay ng 40 pesos at 44 pesos. Thank you, Mr. Thank you, sir. Thank you, Malacanang President. Okay, maraming salamat. Thank you. Si President Ferdinand Balita Uno with DYPR. Yan po naging pagharap ni President Ferdinand Marcos Jr. sa press conference kanina. Maiksing programa mula sa declaration ng as Palawan Insurgency Free
at yung halos nasa 10 minuto lamang na press conference kanina. At yun nga binabanggit yung price ceiling na 40 pesos at maaaring magsumbong ang sino man kapag hindi ito sinunod. Yung later part kasi yung naputol, yun yung usapin ng West Philippine Sea na naitanong, pati yung pagpatuloy na pagtiyak sa kaligtasan at patuloy na pananatili ng lalawigan ng Palawan as insurgency free. Magbabalik pa po ang iba pang detalye ng balita sa DYPR Balita sa tanghali. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. At yan po yung kabuuan ng pagbisita ng presidente ng bansa dito sa atin sa lungsod ng Port Princesa. Sa unang bisita nito sa lungsod, bagamat walang ibang binanggit ang presidente ng bansa na anumang mga pangako na tulong sa lungsod ng Port Princesa at lalawigan ng Palawan. Pagkatapos ng programa at ng press con kanina, ay tuluyan na itong umalis ng compound ng Asturias Hotel kung saan ginawa ang programa. At kasabay sa pagbaba nito, siyempre, ang gobernador ng lalawigan ng Palawan na Governor Dennis Socrates at Mayor Lucilo Bayron. Samantalang kasama naman ng Pangulo ng Bansa ang Western Command at sa inisyal na ating napag-alaman mula sa Asturias Hotel kanina ay nagtungo ang mga ito sa Westcom para sa isa pang pagpupulong o visit ng Pangulo ng Bansa sa Western Command. At yan po ang kaganapan at kabuuan ng unang pagdalaw ng presidente ng bansa sa lungsod ng
ng Puerto Princesa at pagbubukas ng Palawan sa programa ng ngayong buwan ng Setyembre at yung pagdideklara sa lalawigan ng Palawan as insurgency free. At siyempre sumayin niyo po ang kalipunan ng balita, espesyal na balita ngayong tanghali sa DYPR Balita dito sa 95.1 FM. Ako po inyo nakasama, Romy Luzares. Mga balitang dapat mong malaman, mga isyung dapat pag-usapan, iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita 1. Balita 1 with DYPR. Atenda alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.